Habang nag-check ako ng crayfish at tinitignan ko kung sino sa kanila ang buried or kung meron na bang buried, napansin ko yung isa na medyo ready na siyang mag-molt. So ang ginawa ko, inobserve ko kung gaano ba katagal sila mag-molt. Pero bago niyan, while on the process of molting na, sineparate ko muna yung ibang crayfish. Ibinilik ko sila sa tank para naman masolo niya yung lugar at para hindi siya mabuli. While on the process ng molting, baka kakagatin nila o kakainin nila. At inobserve ko na rin gaano katagal yung process ng molting ng mga crayfish. Ipa-fast forward ko lang dito na part dahil medyo matagal-tagal to. Pag nakita mo na yung crayfish mo na nakahiga at merong sign na nagmo-molt, so pwede mo siyang i-separate, pero nakadepende pa rin to kung gaano kalaki ang tank mo. Kasi merong iba, hindi na nila hinihiwalay basta meron lang sila maraming hide. Sa akin naman, kaya ako siya sineparate ngayon para makita ko kung gaano siya katagal at ma-record ko kung gaano katagal yung process of molting. So, inabot din siya ng more or less nasa 4 minutes bago talaga siya totally nakalabas. So, napakalambot ng kanilang exoskeleton, yung bagong balat nila, napakalambot. At ito na, successful ang kanyang molting. Kung minsan nakakagulat din, lalong-lalo na kung baguhan ka sa pag-aalaga ng crayfish at meron kang nakitang nakatihayan na ganito, akala mo namatay na siya o pinatay. Yung pala, nag-molt lang. So, ganyan ako nung una, akala ko may namatay sa mga crayfish ko. Kaya, sabi ko, uy, nag-molt lang pala. So, eto na, yung bagong molt. Yan yung bagong skin, bagong yung balat. So, mapapansin nyo, lumalaki din sila pagkatapos ng molting. Eto, at pinagtabi ko yung kanyang old and new. Ayan na. Thank you for watching, guys. Happy crayfish farming.